Mga boss, ganito rin ba yung Toyota Vios nyo? Na every time na magche-check kayo ng spark plug, ay basa ng langis? Nako, baka sira na yung valve cover gasket nyo mga boss. Pero huwag kayong mag-alala mga boss. Dahil sa bidyong to, malalaman nyo na kung paano magpalit ng valve cover gasket ng ating mga Toyota Vios. Ang kailangan nyo lang gawin mga boss, tapusin nyo tong video na to para malaman nyo kung paano magpalit ng valve cover gasket. Una nga natin gawin dyan mga boss, tanggalin muna natin yung head cover ng ating Vios. May 4 na tornilyo yan na size 10. Gagamit ako dyan ng ratchet na may bala na socket na size 10. Kapag natanggal na yung cover mga boss, sunod naman natin tanggalin dyan yung mga harness. Nakaklip yan mga boss eh. Yung paligid na yan, yung nakapaikot na mga wire. Kailangan natin, ililihis natin yan mamaya para mahugot natin yung cover. Yung pinaglalagyan ng valve cover gasket mga boss, yung ibabaw na yan. Tapos tanggalin na natin mga boss yung 4 na tornilyo. Size 10 lahat yan mga boss, yung nandyan sa ignition coil ng Toyota Vios natin. Gumamit lang ako dyan ng ratchet, tapos size 10 na socket. Madali lang naman luwagan yan mga boss. Di naman kasi ganun mga sobrang higpit niyan. Malit na tornilyo lang naman yan, kaya hindi naman kailangan sobrang higpit. Kasi pwedeng maputol yan. Yung mga tornilyo na yan kapag nasobrahan sa higpit. Tapos kapag natatanggal nyo na yung mga tornilyo mga boss, i-safety nyo yung tornilyo. Na dapat kasi hindi yan malaglag sa kung saan man. Lalo na pag nahulog yan sa may bandang ilalim, sa may bandang makina. Minsan kasi di na natin mahuhugot yan kasi nga may mga sulok-sulok yan, yung na yan, pinaglalagyan ng makina. Di natin basta-basta makukuha yan. Kaya ako, may pinaglalagyan ako dyan sa may ibabaw. Doon ko lang pinapatong. Kasi may harang naman yung pinaglalagyan ko din ng tornilyo. Tapos, kung kaya nyo hugutin mga boss yung socket, pwede naman. Ayan nga oh. Ang lang dyan mga boss, mahirap hugutin. Yung yung isa dyan nasira yung yung pinaka parang pin niya, yung pinaka-lock. Kasi nga malutong na yung plastic, yung socket. Pero okay pa naman yun mga boss, wala namang problema yan kahit matanggal yung lock niya kasi babaon pa rin naman yun. Ayan nahihirapan akong tanggalin. Kaya ang ginawa ko na lang dyan mga boss, igigilid ko na lang yung mga ignition coil. Isasabit ko na lang dyan. Yan pwede naman yan mga boss kung mahirapan kayong magtanggal ng socket ng ignition coil para hindi na kayo mahirapan. Tapos sunod natin dyan tanggalin mga boss yung hose. Ayan iaangat lang yan mga boss kasi nakadugtong yan dun sa pinaglalagyan ng valve cover gasket. Yan, yung dalawa na yan, hugutin nyo lang yan mga boss para mamaya pag hila nyo hindi siya maiwan, kasama kasi natin yan tatanggalin. Kapag natanggal na nga mga boss yung dalawang hose na yon, kapag nahugot nyo na, sunod naman na gawin nyo mga boss, tanggalin nyo na yung nakapaikot dyan na size 10 na mga tornilyo dyan sa may cover. Para matanggal natin mamaya yung valve cover gasket. Yan kasing ibabaw na yan mga boss ang kailangan natin matanggal. Yung pinakabuong cover na yan. May mga tornilyo nakapaikot dyan na lahat size 10. Di ko lang nabilang lahat kung ilang tornilyo yan mga boss. Pero makikita nyo naman yan kapag nasa kayo. Mismong actual na kayo mga boss. Lahat yan nakapaikot. Ayan sundan nyo na lang din mga boss tong video na to. Para mas madali yung makita yung mga tornilyo. Natatanggalin nyo. Sundan nyo na lang din talaga. Para sa susunod kapag ganyan nga yung problema ng Toyota Vios nyo,
Madali nyo na lang gagawin mga boss. Panoorin nyo lang yung kung paano ko ginagawa para sa susunod kaya nyo na. Madali lang naman yan mga boss. Huwag lang kayong matatakot na gumawa ng kaya nyo na rin yan. Lahat naman yan. Hindi naman ganun kahigpit yung mga tornilyo na yan mga boss. Kasi sabi ko nga sa inyo, size 10 lang naman yung mga tornilyo na yan. Hindi naman kailangan sobrang higpit talaga. Kailangan saktong-sakto lang yung pagkakaano nyo dyan. Kasi pwedeng maputol yung mga yan. Maliit lang naman kasi talaga yung tornilyo. Mga size 10 lang yan kung nakikita nyo naman, saglit ko lang matanggal yung mga tornilyo. Nakapalibot naman yan mga boss. Di lang kasi gaan nakuhaan ng camera yung mga tornilyo. Kasi medyo masikip talaga yan mga boss. Nahihirapan yung umahawak din ng camera at nagkakasagian na kami minsan. Importante rin mga boss kung may konti tayong alam sa ating mga sasakyan. Sa may likod na yan, kailangan matanggal natin yan. Pinasumpo na yung camera niyan Sa pagluluwag, di naman kayo mahihirapan yan mga boss. Basta gamit lang talaga kayo ng ratchet. Tapos kakamayin nyo na. Ganun lang. Yan. Ang importante lang gawin nyo dyan mga boss, wag malaglag yung tornilyo. Kasi pag nalaglag yan, sigurado mahirapan na kayong kukunin sa ilalim yan mga boss. Kasi pwedeng sumabit yan sa gilid ng makina. Kaya kailangan nakaabang kagad kayo dyan. Kapag natanggal nyo, ilagay nyo na kagad sa safe na yung tornilyo. Mas maganda nga dyan mga boss, may kayo, lagayan. Kuha kayong kahit parang garapon, mga ganyan. Lagayan o kaya plastic bottle para doon nyo ilagay kagad yung tornilyo para maiwasan malaglag. Yung dalawang tornilyo na yan mga boss, huwag nyong kalimutan. Dalawang tornilyong mahaba lang yan. Diyan yan sa may gitna. Ayan huwag nyong kalimutan na may malaglag yung washer. Dalawang tornilyo lang naman mahaba niyan mga boss. Yan, nandyan sa may pinaglalagyan ng mga ignition coil. Ayan para maano yan mga boss. Ayan gamit kayong flat screw. Sikwatin nyo para maangat nyo yung cover. Ayan Pag nasikwat nyo na, yan. Dahan-dahan yung iangat yan mga boss. Hihilahin nyo yan Tapos yung hose nga kanina, di ba, yung tinanggal ko kanina, yung dalawa, ayan kailangan may lusot nyo yan dyan sa may harness. Panoorin nyo lang mga boss kung paano ko yung diskarte na para mahugot siya. Ang ginawa ko pala dyan mga boss, tinanggal ko yung mga sakit ng injector para lumuwag pa, para mas mahila ko yung harness. Madali lang naman yun. Yung pipindutin nyo lang yung lock, tapos hihilahin nyo yung sakit ng injector. Yan pala yung ginawa kong diskarte dyan para mahugot ko yung para hindi sumabit yung hose, para mas maingat ko yung harness, yung mga wirings. Ayan o diba, ganun lang mga boss. Para kailangan lang talaga ng konting diskarte dyan. Yan. Ayan, makikita nyo na.
Ayan umangat na yung kagad yung valve cover gasket Talagang sira na. Ayan mga boss. Yan yung ganyan yung itsura kapag alaga sa langis yung yung makina. Ako kasi nag-change oil yan mga boss 'Di ba? Hindi wala ang kasi mapapansin niyo kapag madumi yung yung makina, kapag may mga tutong diyan pa lang sa ibabaw, may mga tutong na yan kapag napapabayaan niyo sa change oil yung inyong mga sasakyan. Tulad niyan ng BUs. Diyan pa lang kasi sa ibabaw, pagka tinanggal niyo yung cover, kikita niyo may mga tutong yan. At yan nga pala, tinanggal ko pala yung spark plug mga boss. Titingnan ko ulit kung grabe na yung basa ng ng spark plug. Kung basa ba ng langis. Kasi nung nakarang na chinek ko nga yan, basang-basa siya mga boss. Kaya bumili na ako ng ng valve cover gasket niyan para mapalitan. Yun lang naman kasi ang pwedeng pang nun mga boss Kapag sa may ibabaw mismo dumadaan yung langis, ibig sabihin yung valve cover gasket sira na. Mapapansin nyo naman yung mga boss pagka hinugot nyo yung spark plug, sa may gilid, sa may bandang tornilyuhan, may mga basa ng langis. Kaya natin papalitan ng valve cover gasket kasi nga pagka hindi na umaano yung valve cover gasket natin, tumatagas dito yung langis. Pagka apaw dito, mapupunta doon sa spark plug, yung spark plug mababasa yung gilid ng spark plug natin. Kaya natin kailangan palitan to. Ito, kahit ako dito. Pagka tumigas na kasi itong mga to, pagka malumutong na yan, ayan nagkakakrak na, madali na masira yan. Yan ang patunay na mabilis nang mapupunta yung langis papunta dun sa lagay ng spark plug. Lumulutong kasi ito sa katagalan, kaya kailangan din talaga palitan. Tatanggal agad siya, hindi kagaya nito, kahit anong mo, flexible pa rin siya, diba? Ito malutong na yan. Yan na okay. At nga pala mga boss, bago natin ikabit yung bagong valve cover gasket, yung singit-singit na yan mga boss, yung sa may pinagkakabitan niya, linisin natin mabuti yan. Baka kasi may maiwan pa na konting goma o gasket sa may gilid niyan para hindi kumalso. Yan Pagka okay na mga boss, ganyan, ipasok nyo lang yung na yan. Nakahulma naman na yan mga boss. Yung bili ko nga pala dyan sa valve cover gasket na yan, 250 lang mga boss. Mura lang sa pinagkukuhanan ko niyan kasi dati, nung nagme-mekaniko pa ako ng mga taxi, may kinukuhanan kami talaga ng murang pyesa lang. Ewan ko baka naka-direct talaga kasi sila sa supplier. Kasi sa iba talaga mga boss, nasa 450 to 650 ang benta niyan. Kung mga boss, comment lang kayo dyan sa kung gusto nyong malaman kung saan makakabili ng murang valve cover gasket. Yan kasi yung kinakabit namin sa mga taxi namin dati na pinaggagawan namin dati. Ayan nakahulma yan mga boss. Ganyan lang po para ikabit. Tapos bumili na rin ako ng dyan ng Beta Gray para ilagay dyan sa ibabaw ng ng valve cover gasket para mas lumapat pa siya. Ang bili ko dyan 150 pesos lang mga boss. Sa iba mahal din yan, pero dun sa shop na pinagkukuhanan namin mura lang. Comment lang kayo dyan mga boss kung gusto nyo malaman kung saan makakabili nyan. Sa may Valenzuela yan mga boss ko nabili. Tapos kung gusto nyo kunin yung contact number ko dun sa mag-comment lang kayo. Ibibigay ko yung contact number para makakuha kayo dun ng pyesa. Mura lang yung mga pyesa ng mga pang Toyota Vios dun mga boss. Ayan.
Ganyan lang mag ano, mga boss, kailangan yung gupitin yung dulo ng beta gray na yan, yung lagay ng beta gray para mapalabas natin. Dapat malinis yan mga boss yung paligid talaga, walang mga buha-buhangin. At syempre mga boss, linisin rin natin yung pagsasalpakan ng valve cover natin mga boss. Ayan punasan lang natin para matanggal yung mga buhangin, yung mga dumi-dumi, para walang kakalso sa pagsalpak natin. At para mas mapadali pala natin may salpak mga boss yung cover na ilalagay natin, mas maganda hugutin muna natin pala yung dalawang hose kanina na hinugot lang natin dun sa may kabila. Ang gagawin natin ngayon, sa mismong cover na natin siya huhugutin para hindi siya makaano ng space, para di tayo mahirapang magsalpak. Kasi sayang yung beta gray kung magbabakla yung tatanggalin na naman natin siya kung kailan nakasalpak na. Baka mamaya kasi hindi lumapat. At punasan lang natin, tanggalin natin yung mga konting dumi sa ating cover. Tapos isalpak na natin siya mga boss. Ayan gayahin nyo lang yung gagawin ko kung paano ko isasalpak. Itapat nyo lang siya sa may kung makikita nyo may tornilyo naman yan, may isasalpak nyo kagad siya, may guide naman yan, diba? Tapos pukpukin nyo para lumapat. Tapos sunod nyo gawin dyan mga boss, lagyan na ng tornilyo para lumapat na yung ating cover. Ang kailangan lang naman dyan mga boss, matandaan nyo kung saan talaga nakalagay yung mga tornilyo. Tulad nyan, 2 piraso na tornilyo mga boss, yung mahaba dyan sa gitna. Hindi naman kayo magkakamali dyan mga boss. Ayan malalaman nyo naman kagad yan pagka kung saan yung tornilyo na yon. Tapos yung ibang tornilyo halos magkakasing haba na yan mga boss, bukod dun sa mga nut na nakalagay na. Yung nut yata dyan 2 piraso lang naman yung kailangan nyo, pero karamihan mga bolt na mga size 10. Ang paghigpit nga pala yan mga boss, yung saktong higpit lang. Huwag nyo masyadong higpitan ng todo kasi mapuputol yan mga boss. Size 10 lang naman kasi ang tornilyo na yan. Basta lumapat na, okay na yan mga boss. Huwag nyo nang pilitin pang pihitin. Kasi mas pag naputol yan, hindi na lalapat yung gasket na yung valve cover gasket. Hindi na ganun kalapat yan kapag nagkulang ng tornilyo. Importante lang naman mahigpitan dyan mga boss yung talaga, yung 2 tornilyo na mahaba. Mas maganda mahigpitan yun kasi nandun yung gasket natin. Mas maganda maipit natin talaga yun. Basta saktong higpit lang. Ayan ang ginagawa ko pala muna talaga yan mga boss, kamayin nyo muna para iwas lost thread din. Yun naman yung technique dyan Kamayin nyo muna bago nyo pasundan ng ratchet tsaka nyo higpitan. Ayan magkakasize naman yun mga boss, yung mga tornilyo na magkakasing haba pala yung mga size 10 na yan.
At pag natapos nyo nang higpitan yung mga G's na tornilyo mga boss, yung nakapaikot sa ating cover, balik na natin yung yung socket ng mga injector. 4 na pirasong socket yan ng injector kasi 4 din naman yung injector ng Toyota Vios. Ayan o. Madali lang naman yan mga boss. Magkiklik yan kasi may lock yan. Yan o. Kagaya ng ginagawa ko. Madali lang naman mga boss. Yan. Ganyan lang mga boss. Tapos sunod na natin ikabit yung mga ignition coil mga boss. Pero bago ko ginawa yun mga boss, chinek ko na ulit muna yung spark plug kung mahigpit na ba talaga. Inulit ko po. Baka kasi mama may maluwag. Ayan o. Kung naibalik ko na ba talaga ng mahigpit. Tsaka ako ilinagay yung ignition coil. Mas maganda mga boss yung do-double check nyo. Kasi importante yan Yan. Yan. Ganyan lang mga boss. Gagayahin nyo lang po yung kung paano ko ginagawa. Tapos, wag natin kalimutan syempre mga boss, ibalik yung 4 na tornilyo na G's. Gagamit lang ulit ako dyan ng ratchet, tapos size 10 na socket. Wag natin kalimutan na higpitan yan mga boss. Importante yan kasi yan ang ignition coil. Diyan manggagaling yung kuryente. Kaya kailangan mahigpit talaga yan mga boss. At wag nga pala natin kalimutan yung 2 hose na tinanggal natin kanina na ibalik mga boss sa dati niyang pinaglalagyan. Kasi pag hindi natin binalik yan, hindi aandar yan mga boss. Yan kasi yung daanan ng mga hangin na papunta sa ating makina. Kaya dapat ibalik rin talaga natin yan. Hindi natin pwedeng kalimutan yan mga boss. Panoorin nyo lang mga boss kung paano ko ginagawa, kung paano ko yung diskarte, kung paano maibalik yung mga hose na yan. Ayun, kagaya nyan, may clip kasi yan mga boss. Ipitin nyo lang naman siya, kaya naman ng kamay yan. Ayun, tsaka nyo ibaba. Ayan, para mag-lock na. Ganun lang mga boss. At pagtapos nyan mga boss, double check nyo kung may nakalimutan kayo sa mga harness, sa mga clip, sa mga socket, bago nyo ilagay yung cover na may 4 na tornilyo na size 10. Gamit lang ulit tayo dyan mga boss ng ratchet, tapos size 10 na socket para mahigpitan yan. At ganun lang mga boss. Tapos na yung pag-DIY natin kung paano magpalit ng valve cover gasket ng mga Toyota Vios natin. Diba madali lang naman mga boss. Kayang-kaya nyo na rin yan. Mag-DIY. At paanda rin natin mga boss. At start na natin. At ayun nga mga boss, umandar naman yung ginawa natin na Toyota Vios. Success yung pagpalit natin ng valve cover gasket niya. At sana mga boss nagustuhan nyo yung ginawa kong video na to. At huwag niyong kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko mga boss para updated kayo sa mga DIY na gagawin ko. Salamat!